Patrick POB. 3 buwan na ang nakalilipas mula nang inuwi ko dito sa mansyon si Monica. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagkakamalay. Nakatitig lamang ako sa napakaganda niyang mukha na kahit natutulog ay hindi maipagkakaila ang angking kagandahan nito. Kailan ka kaya magigising? Wika ko sa natutulog na magandang nilalang. Hinagod ko ang kanyang kamay, ang maganda niyang mukha at pinakatitigan nito. Napakaamo ng kanyang mukha. May asawa na kaya siya? Biglang bumukas ang pintuan ng silid at iniluwa nito ang nurse na nag-aalaga kay Monica. Kaya mabilis ko ding inalis ang kamay at tumayo na ako papalayo sa kanyang higaan. "Sir, papaliguan ko lang po ang pasyente." Wika niya habang pumapasok sa loob ng silid ni Monica. Tinanguan ko lamang ito at pagkatapos ay agad na akong lumabas ng silid at tinungo naman ang kusina. "Nana, ano po ba ang lulutuin niyo? Darating kasi ang kaibigan ko ngayon." Ani ko sa kanya nang makita ko siyang naghihiwa ng rekado sa kusina. "Magluluto sana ako ng nilagang baka." Nakangiti niyang tugon sa akin. "Sounds good. Darating po kasi si Neo, kaya dito ko na rin siya papakainin para naman may kasabay akong kumain." Pagkawika ko ay tumungo naman ako sa garden upang magpahangin. Habang tumatagal ay unti-unti akong nahuhulog kay Monica, kaya't hanggat maaari ay iniiwasan ko ang pumasok sa kanyang silid upang pagmasdan lamang ang kanyang maamong mukha. Ngunit hindi ko maintindihan ang aking sarili kung bakit tila ba may nagtutulok sa akin na puntahan siya. "Pare, nandito ka pala. Hinahanap kita sa loob." Wika sa akin ng kaibigan na si Neo habang papalapit sa aking kinaroroonan. "Nagpapahangin lang. Buti naman at hindi ka late ngayon." Ani ko naman sa kanya, sabay tingin sa hawak-hawak niyang folder. "Dala ko na ang dokumentong pinakuha mo sa akin." Tura niya, sabay abot sa akin ng isang folder. Giniya ko siya sa loob ng bahay at tinungo namin ang aking library sa loob ng aking silid. Inilabas ko ang lahat ng dokumento at pinag-aralan ang mga to. Kung gayon, ay wala nga siyang kamag-anak? Paano natin malalaman kung taga saan talaga siya kung ang address na nakalagay lamang sa kanyang dokumento ay isang bagong kondo na kabibili lamang niya habang nasa Paris siya? Wala ngang kagamit-gamit sa loob nito at ang may-ari ng building ay hindi pa siya nakikita ng personal. Tanging sa telepono lamang daw naging transaksyon nila. Nagtataka kung ani sa aking kaibigan, kaya napabuntong hininga na lamang ako. Pakiramdam ko tuloy ay tila ba napaka-misteryosa niyang babae. Pakiramdam ko ay may mga pinagtataguan siyang tao. Mabuti kaya siyang tao? Base dyan sa dokumento ay ulila siya ng lubos. Walang asawa o anak. Wala ding nire-report na pagkawala niya. Tugon pa niya sa akin. Napapikit ako at hinilot ko ang sentido ko upang maibsan ang pananakit ng aking ulo. Kailangan kong ipaalam sa mga pulis sa mga to upang mapanatili ko sa aking poder si Monica. Sambit ko sa kanya habang binabasa ang mga nakasulat sa dokumento. Napabuntong hininga na lamang ako. Bigla kong naalala ang maamo niyang mukha kaya napangiti ako nang hindi ko man lamang namamalayan. "In love ka?" Ani niya sa akin habang nakatitig sa nakangiti kong mukha. Napatingin ako sa kanya at hindi ako tumugon sa kanyang katanungan. Sa totoo lang ay hindi ko naman talaga alam kung anong isasagot ko sa kanya. Ang alam ko lang ay masaya akong nakikita si Monica na nasa aking pangangalaga at aaminin kong ayaw ko siyang mawala sa aking paningin. Iniisip ko siya sa gabi at kung minsan ay hindi ako makatulog. Siguro nga ay in love nga ako. Ewan, hindi ko alam. Isang tawa ang nagpaangat ng aking ulo. Napatingin ako kay Neo na tila ba may pangaasar sa kanyang mga ngiti. Kaya kinunutan ko ito ng noo. "Shut up, dude." Ani ko sa kanya. Habang nag-uusap kami ay may naulinigan kaming kaguluhan sa labas ng aking silid. Agad akong tumayo at tumahagos sa tinungo ang pinanggagalingan ng kaguluhan.
Nag-aalala ako na baka may kung anong nangyari na hindi maganda kay Monica, kaya't halos magkandara pa na ako sa pagtakbo patungo sa kanyang silid. Sir Patrick, gising na po ang pasyente. Tura ng nurse na ikinagulat ko. Nagmamadali akong pumasok sa loob ng silid ni Monica at ganoon na lamang ang tuwa ko na aking nararamdaman nang makita siyang nakaupo sa kama at nakatitig lamang sa kung saan. Monica? Tawag ko sa kanya, ngunit wala akong nakuhang tugon mula sa kanya. Dahan-dahan akong lumapit, ngunit laking gulat ko nang bigla itong magwala. Ayoko dito! Ayoko dito! Sino kayo? Sigaw niya, na tila babatang paslit, kaya't nagkatinginan kaming dalawa ni Neo. Bigla kong naalala ang mga sinabi noon ng doktor, kaya't napaatras ako upang hindi siya lalong matakot sa akin. Sir, nakatawag na po ang doktor. Paparating na rin po siya. Turan sa akin ng nurse na nag-aalaga kay Monica. Ayaw ko dito sabi eh. Sigaw pang muli ni Monica. Dahan-dahan ulit akong lumapit upang pakalmahin siya. Ngunit pinagbabato niya ako ng mga unan na sinalo ko naman na nakangiti na tila ba nakikipaglaro lamang ako sa kanya. Hi! Gusto mo bang maglaro tayo? Ani ko sa kanya habang iwinawagayway ko ang hawak kong unan. Laro? Namimilog na mata niyang ani sa akin. Ako si Patrick. Ikaw, anong pangalan mo? Wika ko, ngunit hindi niya ako pinansin. Napatingin akong muli kay Neo na may pagtataka sa mga nangyayari. Sir, nandito na po ang doktor. Tura ng nurse, kaya nakahinga ko ng maluwag. Agad na nilapitan ng doktor si Monica. Sa simula ay nagwala ito, ngunit kalaunan ay napakalma din ito ng doktor at tumatawa na. Napangiti ako nang muli kong masilayan ang ngiti sa kanyang labi. Napakaganda niyang tunay. In love nga. Bulong ni Neo, kaya malakas sa siko ang ibinigay ko sa kanya na nagpaigik sa kanya. Bagay lang yan sa kanya. Kalalaking yung tao, tsismoso. Ipinaliwanag sa amin ng doktor ang kalagayan ni Monica. Ang kagandahan lamang ay hindi niya nakalimutan ang magsalita at ang maglakad. Naiintindihan niya rin ang ibang mga bagay-bagay sa kanyang paligid. Ngunit wala itong naalala na kahit ano mula sa kanyang nakaraan. Sa ngayon ay oobserbahan ng doktor ang kalagayan niya. Araw-araw siyang bibisitahin upang malaman pa ang mga pinsala na tinamo ng kanyang utak. Muli akong napatingin kay Monica. Nag-aalala ako sa kanya. Sana ay malagpasan niya ang pagsubok na to sa kanyang buhay. Mananatili ako dito sa tabi niya kung kinakailangan hanggang sa tuluyan na siyang gumaling. Magpapaalam na ako, Mr. Carlson. Wika niya na pinahatid ko na siya papalabas ng bahay. Lumabas kami ni Neo ng silid ni Monica at tinungo namin ang garden. Dito ay nag-usap kami ng maayos upang pagplanuhan kung ano ba ang nararapat kong gawin habang nasa pangangalaga ko si Monica. Nasa loob ako ng aking silid nang marinig ko ang sigaw ni Monica. Agad kong tinungo ang kanyang silid at inabutan ko siyang galit na galit sa nurse na nag-aalaga sa kanya at binabato niya ito ng kahit na anong mahawakan niya. Sir, papakainin ko lang naman po sana si ma'am, kaya lang nagagalit siya sa akin. Ani niya. Sinenyasan ko siya na lumabas na lang muna at ako na ang bahalang magpakain sa kanya. Pagkalabas ng nurse ay umupo ako sa gilid ng kanyang kama at nginitian ko siya. Bakit tayo mong kumain? Bakit mo sinasaktan ang nurse na nag-aalaga sa'yo? Ayaw mo ba siya na magpakain sa'yo? Tanong ko sa kanya habang nakangiti ako sa kanya at pagkatapos ay hinawi ang buhok na tumatabing sa kanyang mukha at inipit ito sa likuran ng kanyang tenga. Ayoko sa kanya kasi salbahe siya. Wika naman niya na ikinakunat ng aking noo. Bakit mo naman nasabing salbahe siya? Sinasaktan ka ba niya? Turan ko naman. Gusto kong marinig ang kanyang sasabihin dahil hindi naman siya magagalit ng ganito kung walang dahilan. Kasi nagagalit siya sa akin. Tapos tingnan mo ang sakit-sakit kasi pinipiga niya lang ang braso ko kapag ayaw kong kumain.
Kasi sabi ko gusto ko ikaw magpakain. Sabi niya sa akin maarte daw ako at malandi. Ano ba ang ibig sabihin ng maarte at saka malandi? Sagot niya sa akin na ikinagulat ko at napatingin ako sa braso niyang namumula at may bakas ng kuko na patunay na sinasaktan siya ng nurse. Kaya tila ba umakyat ang aking dugo sa aking ulo at mabilis akong tumayo at lumabas ng aking silid. Nana, tawagin mo nga ang nurse ni Monica. Galit kong asik. Nagmamadali ang aking kasambahay na hinanap ang nurse at bumalik ito, kaya kita sa mga mata niya ang takot. Sir, bakit po? Natatakot niyang sagot sa akin. Get your fucking things and leave. I don't want to see your face again. Sigaw ko sa kanya na ikinagulat niya. Pero sir, bakit po? Nagmamaang-maangan niyang sagot sa akin. Ibang klase din ang babaeng to. I don't tolerate such behavior. So get out of my house. Galit na galit kong sigaw sa kanya. Inutusan ko din si Nana na tulungan mag-impake ang nurse at ihatid sa labas ng gate. Tatawagan ko mamaya ang doktor ng hospital upang i-report ang ginawa ng matandang nurse na iyon kay Monica. Bumalik ako sa silid ni Monica at nakita kong nakahiga na ito sa kanyang kama. Lalabas na lamang ako nang magsalita ito at humarap sa akin. Ayoko sa pangit na yon. Bad siya. Bad. Lagi niya akong sinisigawan kapag wala ka dito sa bahay. Agad akong napalingon dito at dahan-dahan siyang nilapitan upang kausapin. Wala na ang bad. Hindi na siya babalik. Kaya kain ka na. Wika ko sa kanya at nakita ko ang paggislap ng kanyang mga mata. Kinuha ko ang bowl na may lamang soup. Ako na lamang ang magpapakain sa kanya pansamantala. Hanggat hindi napapalitan ng nurse na pinalayas ko. Naging magana naman ang pagkain niya at katunayan nga ay naubos niya pa itong lahat. Hindi ko maintindihan bakit nagawa siyang sakta ng matandang nurse na iyon. Hindi ko palalagpasin ang ginawa niya at sisiguraduhin kong hindi niya magagawa pa iyon sa ibang pasyente. Ako na rin ang naglinis sa mga sugat niya dahil hindi naman kalakihan ito. Ngunit hindi rin tama na manakit siya ng tao. Lalo na't may karamdaman ito ngayon sa pag-iisip. Hindi niya rin dapat pinagsasalitaan ng kung ano-anong masasamang salita ang kanyang pasyente, kaya sisiguraduhin kong mawawalan siya ng lisensya. Lumipas pa ang mga araw at naging palagay na ang loob sa akin ni Monica. Nandirito ako ngayon sa aking opisina at si Manang na ang nag-aasikaso ngayon kay Monica. Nawalan ako ng tiwala sa ibang mga nurse. Ayoko nang maulit muli ang pananakit kay Monica, lalong-lalo na at nasa loob pa ng aking pamamahay. Habang nasa harapan ako ng aking laptop, ay tumunog ang aking telepono. Agad ko itong sinagot nang makita kong si Nana ang tumatawag sa akin. Kabilin-bilinan ko kasi ay tatawagan niya ako kapag hindi niya mapakalma si Monica at darating ako gaano man ako kabisi. Nana, may problema ho ba? Ani ko sa kabilang linya. Napabuntong hininga ako nang sabihin niyang ayaw kumain ni Monica. Hinahanap niya ako at ang gusto ay ako magpapakain sa kanya. Tumayo na ako at kinuha ang coat na nakasampay sa aking swivel chair at kinuha ang susi na nakapatong naman sa aking table. Pagkasara ko ng laptop ay agad akong lumabas ng aking opisina at kinausap ang aking sekretarya upang magbilin sa kanya. Kapag may naghanap sa akin, sabihin mo wala ako. Kung may importante man akong meeting today, i-cancel mo na muna at i-reschedule mo na lang bukas o sa susunod na mga araw. Turan ko sa aking sekretarya at hindi ko na siya hinintay pang sumagot at naglakad na ako papasok ng elevator upang makauwi agad ako. Sa ngayon ay unti-unti nang nanumbalik ang lakas ni Monica. Minsan lang talaga kapag sinusumpong siya ng pagkainis ay hinahanap niya ako at hindi siya mapakalma ni Manang. Pagkarating ko ng mansyon ay agad akong sinalubong ng yakap ni Monica. Kaya sa sobrang pagkabigla ko ay naitaas ko na lamang ang dalawa kong kamay upang hindi ko siya mayakap. Ayokong isipin nila na nagte-take advantage ako sa kalagayan niya. Kaya maya-maya lamang ay mabilis ko ding inalis ang pagkakayakap niya sa akin at sinamahan ko na siya sa kusina upang ako na ang magpakain sa kanya. Nana,
Pakihanda ng pagkain para sa 2 tao at ako na ang bahala pagkatapos. Ani ko at inalalayang kumaupo si Monica sa harap ng hapagkainan. Namiss kita, Pat. Wika niya na ikinangiti ko. Ewan ko ba, pakiramdam ko tuloy ay para akong teenager na nakinikilig sa kanyang tinuran. Saglit nga lang akong nawala dahil sinusumpong ka na naman daw. Bakit ba kasi ayaw mong tulungan ka ni Nana? Mabait naman si Nana sa'yo, hindi ba? Ani ko sa kanya na tiningnan lamang ako at pagkatapos ay binilatan niya ako na ikinatawa ko ng malakas. Sobra siyang nakakatuwa kaya kahit anong gawin niya ay hindi talaga ako naiinis. Mas natutuwa pa nga ako sa pagiging makulit niya. Natapos siyang kumain ng walang kahit anong problema at pagkatapos ay pinatid ko na siya kay Nana sa silid nito upang magpahinga na at makainom ng gamot at makapagpahinga na rin sa kanyang silid. Zaimon POV. 8 buwan na naming hinahanap si Audrey, ngunit hindi pa rin ako tumitigil sa paghahanap. Hindi ako nawawala ng pag-asa na magkikita kaming muli. Hinanap namin siya sa New York at ibang state ng Amerika, ngunit bigo kami. Bumalik kami ng France dahil kahit anong gawin namin ay wala kaming mahanap na information na magtuturo o magsasabi kung lumabas ba ng bansa si Audrey. Gulong-gulo na ang utak ko. Hindi ko na alam kung saan pahanapin si Audrey. Napagpasyahan namin ni Samuel na umuwi muna sa Pilipinas. Baka sakali makakuha kami ng kahit anong impormasyon mula sa kanyang mga magulang. Ngunit bigo pa rin kami dahil kahit sila ay walang alam kung nasaan si Audrey. Labis-labis na pag-aalala ang kanyang mga magulang mula nang umalis si Audrey upang puntahan ako sa France at simula nga noon ay nawala na din sila ng balita pa kung nasan to. Nararamdaman ko na ako ang sinisisi ng mga magulang niya. Alam kong malaki ang naging kasalanan ko kaya't nauunawaan ko sila. Gagawin ko ang lahat mahanap ko lamang si Audrey. Kuya, nakausap mo na ba ang CEO ng Carlson Estate? Tanong niya sa akin habang laglag ang aking balikat na nakaupo lamang. Umiling ako at pagkatapos ay napabuntong hininga na lamang ako. Busy ako sa paghahanap kay Audrey. Sa susunod na pumunta ang kanyang sekretarya sa opisina, ikaw muna ang humarap sa kanya. Ikaw na din ang magdesisyon kung gusto mong tanggapin ang offer niya. Mababa akong wika sa kanya. Tumawag na din sa akin si Luke at Clinton upang ipabatid na bukas ng umaga ang flight nila pauwi ng Pilipinas upang tulungan akong hanapin si Audrey. Madami din silang connection dito. Baka sakaling sa tulong ng mga kakilala nila ay mahanap na rin namin si Audrey. Masyado na ako nag-aalala sa aking asawa. Pakiramdam ko ay may nangyaring hindi maganda sa kanya. Para na akong mababaliw sa kaiisip kung saan ko pa siya hahanapin. Bakit ba tilang naglahong parang bula ang aking asawa? Patungo ako ngayon sa aking opisina kasama ang aking kapatid. Napag-alaman namin na naghihintay si Mr. Carlson upang pag-usapan ang mga inaalok niya sa amin tungkol sa kanilang new project na Carlson Estate. Napag-alaman nila na gustong ibenta ng aming ama ang malaking lote sa Tagaytay. Hindi rin naman kasi naaasikaso at may mga farm at hacienda din kami doon na mas binibigyan ng panahon. Ang mga Carlson ang nagmay-ari ng sikat na exclusive village sa bansa at isa na doon ang kilalang-kilalang Carlson Estate. Nagagalak akong maayos nating napag-usapan ng lahat. Bukas na bukas din, darating ang aking abogado upang isagawa mga papeles na masasalin sa titulo ng aming pangalan. Wika niya sa aming magkapatid. It's pleasure to do business with you, Mr. Carlson. Ani ko sa kanya. Please, drop the formality. Turan niya at ngumiti naman kami sa kanya. Just call me Patrick, ani niya. Zaimon, and this is my younger brother, Samuel. Nakangiti kunturan sa kanya at pagkatapos ay isa-isa niya kaming kinamayan. Kung gayon, mauna na ako, Zaimon, Samuel. May naghihintay kasi sa akin. Baka kapag hindi agad ako nakauwi ay batuhin ako ng plato. Pagbibiro niya na ikinatawa namin. Mukhang married na pala ang tagapagmana ng Carlson Corporation na,
Ani ko. Wala pa akong asawa, pero may natitipuhan na ako. Natatawa niyang Ani. May ilang mga bagay pa kaming mga pinag-usapan tungkol sa negosyo at sa mga bagong project na gusto niyang itayo. Nakasosyo kaming magkapatid. Naging maganda din ang resulta ng pag-uusap namin tungkol dito. Kaya inaasahan naming magkikita ulit kami sa mga susunod na araw upang pag-usapan ang bawat detalye ng proyekto. Patrick POB. Naging maayos ang pag-uusap namin ng magkapatid na Smith. Pumayag din sila sa inoffer kong project na ipapangalan sa aming tatlo. Gusto ko kasing magtayo ng sarili kong village at naisipan kong alokin ng sosyo ang magkapatid na Smith. Naging interesado din sila sa inihayag ko kaya't sa mga susunod na araw ay babalik ako sa kanilang opisina upang pag-usapan ng bawat detalye ng proyekto. Pagka-uwi ko ay dumiretso agad ako sa itaas at kinatok ang silid ni Monica. 5 buwan na ang nakakalipas mula nang magising si Monica at masaya ako dahil normal na siyang mag-isip at kumilos. Malaki na ang kanyang pinagbago, maliban na lamang sa kanyang alaala. Kamin, wika niya, kaya pinihit ko ang seradora ng kanyang silid. Pagkakita niya sa akin ay mabilis niya akong tinakbo at niyakap. I miss you, wika niya na may ngiti sa labi. I miss you too, salubong ko naman sa kanya. I brought your favorite pasta. Ani ko na ikinabilog ng kanyang mga mata. Wow! Aniya, sabay takbo sa ibaba patungong kusina. Kaya natatawa na lamang ako. Napakalaki ng kanyang pinagbago. Marami na rin siyang alam, lalo na sa mga negosyo na ikinagulat ko pa. Minsan kasi inabutan niya ako sa aking library na pinag-aaralan ng proyektong gusto kong itayo. Sinipat-sipat niya ang aking mga ginagawa at nagkomento siya tungkol dito. Kaya nagulat ako na mukhang matalino talaga ang babaeng to. Wala man siyang naalala, ay lumilitaw pa rin sa pagkatao niya ang pagiging matalino niya. Sumunod ako sa kusina nang marinig ko ang pagtawag sa akin ni Monica. Napakalambing niya sa akin, kaya mas lalo akong nahuhulog sa kanya. Ngunit ayokong pagsamantalahan ang kanyang kalagayan. Isa pa, ay hindi ako nakakasiguro kung single ba talaga siya. Baka may mga tao naghahanap sa kanya. Sa ngayon, ay pinapanatili ko na lamang ang pagiging malapit namin bilang magkaibigan. Sa ngayon, ay sapat na sa akin na makita kong unti-unti siyang gumagaling at ipinagdadasal ko din na sana ay manumbalik na ang kanyang mga alaala. Kain na tayo, Pat. Ani niya sa akin. Ayaw niya akong tawaging Patrick, kaya Pat ang itinawag niya sa akin. Noong una, ay hindi ako komportable hanggang sa nakasanayan ko na rin. Paano ako kakain? Hindi mo naman ako binibigyan ng plato. Ani ko sa kanya na nakanguso at agad siyang tumawa at niyakap ako. Kasi share tayo sa plate ko, wika niya. Napangiti ako sa kanya. Pagkatapos ay kumuha na ako ng kubyertos na gagamitin namin. Nang makakain kami, ay nag-aya si Monica na pumunta ng mall na hindi ko naman hinihindian kahit pagod ako galing sa trabaho. Sige na, at magbihis ka na. Maliligo lamang ako. Turan ko naman sa kanya. Mabilis lamang ako naligo at hindi rin nagtagal ay umalis na din kami. Gusto ko to, wika niya habang hawak-hawak ang pares ng sandals na may nakadesenyong Minnie Mouse. Ito? Ito ba talagang gusto mo? Parang pambata naman yan. Ani ko, kaya binitawan ng sandals at mabilis akong tinalikuran. Okay, fine, wika ko. At kung gaano siya kabilis na talikuran ako, ay ganoon din siya kabilis na humarap sa akin. Talaga? Masaya niyang ani sa akin. Napapailing na lamang ako nang binabayaran ko na ang sandals na gusto niya. Habang naglalakad kami sa loob ng mall, ay nakarinig kami ng isang babaeng tumatawag ng Audrey. Hindi ko naman ito pinapansin dahil hindi naman kami ang tinatawag niya. Ngunit laking gulat ko nang bigla siyang sumulpot sa harapan namin at nakangiting tumingin kay Monica. Audrey, kanina pa kitang tinatawag, hindi mo ako pinapansin. Wika niya na ikinakunot ng noo ko.
Napatingin ako sa mukha ni Monica at bakas din sa kanyang anyo ang pagkalito. Miss, hindi Audrey ang pangalan niya. Siya si Monica, turan ko. Paanong naging Monica ang pangalan mo? Sigurado akong ikaw si Audrey. Wika niya pa. Monica ang pangalan ko. Naiinis na turan ni Monica, kaya bago pa matrigger ang galit niya, ay iniwan na namin ng babaeng naguguluhan. Bakit niya ako tinatawag na Audrey? Hindi ba ang sabi mo, Monica ang pangalan ko? Ani niya sa akin. Kahit ako ay naguguluhan. Sigurado ang babae nang sinabi niya sa amin na Audrey ang pangalan ni Monica. Ngunit ayon sa kanyang pasaporte, ang buo niyang pangalan ay Monica. Muli kong nalingon ang babaeng tumawag sa kanya ng Audrey. Nakatingin pa rin siya sa amin at baka sa kanyang mukha ang pagtataka. Muli kong tiningnan si Monica. Hindi kaya may lihim na pagkatao si Monica bago ito maaksidente? Mukhang kailangan ko pa yatang mas malalim na investigasyon tungkol sa kanyang pagkatao. Napailing ako. Hindi naman kaya nagkakamali lamang ang babaeng yon. Marami namang magkakumukha at baka napagkamalan niya lamang si Monica kaya inakala niya itong si Audrey na kakilala niya. Iwinaglik ko sa aking isipan ang pagdududa at nag-enjoy na lamang ako sa pamamasyal kasama niya. Nakakatuwa siya na pagmasdan na napapasaya siya kahit nasa maliit na bagay lamang. Nang mapagod ng mamasyal at maglakad-lakad si Monica, ay nag-aya na rin siyang umuwi. Pagkarating namin ng mansyon, ay dumiretso na agad siya sa kanyang silid, habang ako naman ay tinungo ko ang aking minibar at uminom na mag-isa. Gusto kong umiwas kay Monica, ngunit habang nagtatagal na magkasama kami, ay lalo lamang ako nahuhulog sa kanya. Pakiramdam ko ay hindi ko nakakayanin sa oras na bumalik na ang kanyang alaala at lisanin ang lugar ko. Ngunit hindi naman ako masamang tao. Hahayaan ko siyang magdesisyon sa oras na bumalik na ang kanyang mga alaala. Agad kong tinungga ang hawak-hawak kong bote ng beer nang may biglang yumakap sa aking likuran. Kaya napaharap akong bigla at ganoon na lamang ang pagkagulat ko nang makita kong malungkot ang mukha ni Monica na nakayakap sa akin. Nag-angat siya ng mukha at tila ba may luhang nais magbadya sa kanyang mga mata. Kaya napayakap din agad ako sa kanya. What's wrong, Monica? Nag-aalala kong ani sa kanya. Ngunit umiling-iling lamang siya sa akin at pagkatapos ay tumingin sa aking mukha. Ano ang problema? Ani ko sa kanya at hinawakan ang kanyang dalawang pisngi. Wala nga. Gusto lang kitang yakapin dahil napakabuti mo sa akin. Wika niya, kaya niyakap ko na rin siya. Pagkatapos ay pinaakyat ko na rin siya sa kanyang silid upang makapagpahinga na siya. Agad naman siyang tumugon at bago siya tumalikod sa akin ay hinalikan niya ako sa aking pisngi at mabilis na tumakbo paakyat ng hagdanan habang ako naman ay naiwang tila ba estatwa sa kanyang ginawa at napahawak ako sa aking pisngi at may sumilay ng ngiti sa aking labi. Habang tumatagal, ay mas lalo kong nararamdaman ang pagmamahal na inuukol ko para kay Audrey. Pakiramdam ko ay hindi na ako makakawala pa sa damdaming ito. Ngunit natatakot din ako dahil hindi ko naman alam kung ano ang nakaraan niya. Paano kung may lalaking naghihintay pala sa kanyang pagbabalik? Paano kung may asawa na pala siya at anak? Hindi ko na alam ang gagawin ko dahil natatakot akong malaman ang katotohanan kapag tuluyan na siyang gumaling. Minsan ay napapaisip ako na sana ay huwag nang bumalik ang kanyang mga alaala. Pero ayoko namang makita siyang nahihirapan at ako ding maging makasarili. Hindi ko naman hahangarin ang isang bagay na alam ko namang hindi nakalaan para sa akin.